Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ito po ay usap-usapan ngayon at viral ngayon. Lumabas na ang tunay na pagkatao ni Erwin Tulfo. Ika nga Erich Silvestre Tulfo. Ayun ang ginamit niyang pangalan nung nasa US siya. Na naging TNT pala ito sa Amerika at ang masaklap pa dito, pineke niya ang kanyang identity. Panoorin po natin ito mga kababayan. Inamin po ni ACT-CIS Representative at Senatorial Candidate Erwin Tulfo na dati siyang naging TNT o isang undocumented immigrant sa Amerika. Kasunod ito ng mga lumulutang na aligasyon. Hindi po ito aligasyon siya po umamin ito Yan po, at inamin daw po niya. Talagang totoo ito totoo mga kababayan, totoo po ito. So pakinggan po natin, panoorin po natin. Na pineke niya ang kanyang identity upang makakuha ng US passport. See? Nako. Lagot to sa batas. Nameke ng ng passport, ng identity. Nako po. Nagugat ang issue sa kumalat na dokumentong nagmula sa US Embassy na bumabawi sa US passport ni Tulfo. Yun, nalaman pala ng US Embassy. Yan, inimbestigahan. Inimbestigahan po siya. Dahil sa pamimigay nito ng birth certificate, nakasaad sa dokumento na gumamit ang mambabatas ng pangalang Erich Silvestre Tulfo na ipinanganak sa Hawaii. Pinanganak ba talaga sa Hawaii siya? Dito sa Pilipinas. Noong 1965, kahit sa Tacloban, Leyte siya isinilang noong 1963. Hindi direktang nagbigay ng tugon si Tulfo sa isyong pamimeke ng citizenship, pero sinabi niyang wala naman siyang niloko. At walang niloko. Anong tawag dyan? Hindi ba panluloko yan? Dahil gumamit ka ng ibang pangalan na hindi sa'yo? Nagawa niya lamang maging TNT upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once hindi daw niya kinahihiya. Apektado kami mga Pilipino. Di ba? Gumamit ka ng ibang pangalan, bakit hindi ka mahihiya sa ginawa mo? Ano yan fraud yan Gumamit ka ng ibang pangalan, identity. Tapos sasabihin mo hindi mo ikinahihiya. Documented alien na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po yun kinahihiyain, pero hindi ko... Tapos wala ka palang papel pa. Anong tawag mo dyan? Hindi ba nakakahiya yan? Sana gumamit ka lang ng sarili mong pangalan, hindi yung gagamit ka pa ng ibang pangalan, di ba? Ito po pinangangalandakan. Wala po akong niloko. Tapos sasabihin niya wala daw siyang niloko. Anong tingin mo dyan? Hindi ba panloloko yan? Ibig sabihin pala, yung mga Pilipino kaya tumatakbo ngayong senador. Dahil diyan sa citizenship mo, Amerikano ka. Pero bakit di ka pwedeng tumakbo sa sa gobyerno ng Pilipinas? Dahil Amerikano ka. Kung ganun, di ba? Dapat pure kang Pilipino. And I am proud to say yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US. Aba, nandamay pa talaga, hindi ka ba nahihiya dyan sa ginawa mo na panluloko na gumamit ka ng ibang pangalan, identity? Dapat ginamit mo na lang yung sarili mong pangalan, hindi yung... Ay nako. Ito nga mga kababayan, siniwalat ni Ma'am Marlica itong si Erwin Tulfo patungkol sa kanyang pagkatao na gumamit ng ibang identity sa Amerika. Panoorin po natin mga kababayan.
mga hitad, ang eksenang naganap, napag-alaman natin na ayaw pa sana i-let go ni Erich Sylvester ang kanyang US passport. Siyempre nga naman mga palangga, ang daming pwede niyang maging benefits dyan eh. Sa pagtanda niya, yung social security niya, okay, dali. May titignan lang ako. Okay, yung kanyang shout out kay aking palangga, si Nancy Trinidad na nagmamaganda, na laging gising, na nagbabantay dito. So ngayon, mga palangga, ayaw niya kasi i-let go yung mga benefits niya. Kung may benefits sa military, at anong taon na siya, ay wala pa siya sa Social Security. So, pwede siyang makatanggap ng Social Security benefit. So, napag-alaman natin, up to the last minute pala mga kababayan, ayaw talaga niyang i-let go ang kanyang US passport. Okay? At ito ay alam ni Marcos Jr., ni Tambalusos, ni Lisa Tanas. Okay? Bakit kamo? Tignan natin yung mga date. Alright? Tignan natin yung mga date. Doon sa article na inilabas dito na kung saan na bypass yung appointment ni Sylvester, ni Erich Sylvester, darling, lumalabas na sinasabi niya dito, okay, dahil lang okay, sinasabi niya na nakuha daw niya noong 1988 ang kanyang pagiging, ang kanyang American naturalization. Based on that article, makikita nyo naman dyan if you Google. So 1988, tignan nyo yung timeline. So nung na-bypass, nung hinihiring siya to confirm yung kanyang appointment as Secretary of DSWD, sinabi niya doon sa Commission on Appointments, sa hearing na yon, na 1988 niya nakuha ang kanyang American naturalization. Pero mga kababayan, dito sa letter, okay, from the embassy, okay, where is it, darling? Okay. Pero dun sa letter na pinost natin mula sa embassy, mga kababayan, ay una niyang nakuha yung kanyang, nag-apply pala siya ng passport noong 1991. Okay? So, magulo talaga. Kasi pinanganak siya 1963, di ba? Ang original niyang kapananganakan ay 1963 sa Leyte. Tapos sa Hawaii, sinabi niya, pinanganak siya as Sylvester, Erich Sylvester, 1965, December 30, 1965. Then yung sa Tacloban naman ay August 6, 1963. Ngayon, eto na nga. So, doon sa article na binasa ko kanina, 1988 daw siya naging American or natural citizen. So, 1988, 99, 1991. So, based on the documents coming from the embassy, the US Embassy, eto yun yung pinost natin. Ayan, di ba? Yan. So, nakalagay dito, 1991 siya nag-apply ng US passport. So, talagang si Erich Sylvester ay nagnakaw talaga siya ng identity. Kasi ang palabas niya dito, ang sinabi niya pala, doon sa kanyang vlog, na pumunta siya ng Amerika as tourist, 'di ba? Talagang nagsusuntukan yung mga information. So meaning kung 1988 sinasabi niya na-acquire na yung kanyang naturalization, 'di ba? Pero nakalagay doon doon sa letter ng embassy, 1991 siya nag-apply sa kanyang US passport. So ang gulo-gulo talaga. Nagsisinungaling talaga to si Erwin Tulfo, si Erich Tulfo. Pero fast forward na tayo. Ito ang kwento sa atin ng puting ahas. By the way, tina-target na nila ako talaga lahat. Lahat ng mga alipores ni Lisa Tanas. Ang sabi sa akin, Marlica, sobra ka na daw. Sobra ka na, lahat ini-expose mo na. Anyway, hindi naman ako unang nag-expose nito. Na-forward lang sa akin ang information ng mga puting ahas. Actually, hindi ako. Marami na ang nag-post before me. Then anyway, napag-alaman natin, ang sabi sa akin ng aking mga palangga sa Malacanang, shout out, maliban kay Butod, kay Lisa Tanas at kay Bangag na
kidnapper, smuggler. Naku, mga kababayan, na target na lola ninyo. Okay, to the last minute, ayaw daw ni Erich Sylvester na i-let go yung kanyang ang kanyang passport. True enough. Why? Binalikan ko yung date. May 2022, kahit tignan nyo dyan sa mga article dyan sa media, May 2022, nagsalita na sa media ang Office of the President, ang mga bangag, na i-appoint si Erwin Tulfo sa DSWD. Okay, tandaan nyo May 2022. So, nung August 3, June, like after a month na umupo na si Bangag, nag-take na ng oath si Erich Sylvester. August 3, 2022. Okay? Dito sa dokumento na to, the reason why na i-revoke o ni-revoke ng US Embassy, ng US government, ang US passport ni Erich Sylvester through investigation. Kasi may nag-report sa kanila about kay Tulfo. Kaya naman, ni-require, sinulatan nga si Tulfo, yung binasa natin noong nakaraan, na i-surrender ang kanyang US passport at ang kanyang social security card, which is sinurrender naman niya ng maayos. O, diba? Bait-bait niya. Sinurrender niya ng maayos, tanginang yan. Okay. Listen to the years, listen to the dates. Okay. Ang nangyari pala dyan, mga palangga, di ba? Ang sabi dun sa letter, October 11, 2022, tanda na, October 11 lang, 2022, ni-revoke ng US government. Pakita ko muna, para maggalinawan tayo at di nagkakarambol-rambol yung mga statement ba? Mga statement na to, giatay. So, June pa lang, actually, June pa lang mga palangga, nire-request na dahil may nag-chu-chu. Siyempre, na-point siya as cabinet secretary, di ba? May nag-inform sa US Embassy na ito nga patungkol kay Erwin Tulfo na in-appoint ni si Erich Sylvester na in-appoint sa DSWD. Maybe you can take a look at his record kasi US citizen siya, So, eto na nga mga hanash. So, eto papakita natin yung date. Ang sabi dito, pakita ko to ulit kasi I think sa Facebook, Embassy of the United States of America in Manila, Philippines, ay Erwin Tulfo, aka Erich Sylvester Tulfo, acknowledge the receipt of my US passport revocation letter on October 11, 2022. Ayan naman pala, gipirmahan naman yan ni Dodong. Ayan, may pirma yan ni Dodong ha. Teka natin. Ayan ang signature ni Dodong. Ayan, October 11, 2022. See that? Kaya sabi ko, pakinggan nyo yung mga dates. So, sabi dito, I, Jose Luis Rey, personally delivered the passport revocation letter to Erwin Tulfo or aka Erich Sylvester and witnessed his signature on this receipt in the Manila, Philippines, October 11, 2022. Ayan, may pirma yan, mga palangga. May pirma. Okay, sabi dito, Republic of the Philippines, City of Manila, Embassy of the United States of America, subscribed and sworn on before me this 11th day of October 2022. Ayan uli ang petsa, mga hitad. Maliwanag yan 2022. So, balik tayo dito sa mga isinulat kong dates. Sa makatuwid, datapwat, kagalang-galang na hukom, tama ang ating impormante na to the last minute, ayaw i-let go ni Erich Sylvester ang kanyang naturalization at ang kanyang US passport sa kadahilanan ng mga benepisyo na pwede niyang makuha sa kanyang pagtanda. Bakit kamo? Ulitin natin, May 2022, sinabi ni Bangag na okay, appoint ko si Erwin sa DSWD. Dapat
Alam mo, kung maintindihan ko pa eh. Alam mo, Erwin, ang ginawa mo dapat, alam mong nanalo na si Bangag, alam mong masisilip sa'yo to, ikaw na yung nagpusa. Na nirenounce mo yung citizenship mo, sinurrender mo yung passport mo. The problem with you, sugapa ka. Ganid ka, matakaw ka, masiba ka. Why? May 22, sinabi na ni Bangag. Kasi kung ako, like sa case ko, di ba? Amerikana ako, di ba? Amerikana, Filipino-American. Kasi pwede ka mag-assume ng office as long as i-renounce mo yung citizenship mo. The reason why hindi ako tumanggap ng appointments nung panahon ni Pangulong Duterte, even may mga nag-o-offer sa akin, kasi ayokong i-renounce yung citizenship ko. Dahil I'm not ready for that, dahil ang mga Adjonakis, and my life is here. Okay? At nasa batas naman ng Pilipinas, at ino-honor naman yan yung dual citizenship. You know, ang pagiging PhilAm. Kaya nga, you know, may konyo-konyo according to the Republic of the Philippines. So, di ba, ganun yung mga tulpo. Akala mo kung sino. So, mga kababayan, tumpak, planga, kabog sa banga, ang ating mga informante na to the last minute, sabi niya, palangga, sabi niya na ganun, talagang ayaw sana i-let go. Ni Eric Sylvester ang kanyang US citizenship. Hindi pa nagtatapos ang kwento natin. Why, darling? Tandaan nyo, May 2022, in-appoint ni Bangag, ay hindi pa in-appoint, sinabi na i-appoint siya. August 3, nag-take siya ng oath sa DSWD. It just so happened na bypass ang lolo ninyo. Kaya naman, ang ending, nagpahinga muna for a couple of, I think, weeks ba or month. So kaya, ang sabi ni Bangag doon, okay? Hindi, bago ko muna sabihin yung sinabi ni Bangag. So ang ginawa pala ni Eric Sylvester, mga kababayan, dahil nga, opisyal na siya ng gobyerno eh. Okay? Kailangan niyang, I don't know kung anong mission niya, na sa Amerika. So para hindi siya masilip ng mga mata ng aking mga palanggang, mga Amerikano, dyan sa US Embassy, ang ginawa niya, nagpretentious siya, na deadma siya, hindi niya ginamit yung kanyang US passport. Siyempre, magsisilip nga naman siya. In-appoint siya as cabinet secretary, then gagamit siya ng US passport. So, kung ano ang ginawa ni Erwin, dito pala yun, hindi ko ito naipaliwanag. Kung di ako tinawagan ng ating putingas, dito pala papasok. Ng September 14, 2022, based doon sa letter na pinapresent natin, mga palangga, ay nag-apply siya ng G2 visa. G2 visa, ito yung mga visa na ginagamit ng mga politiko. Meaning, magdeded na pala siya na patay mali siya muna siya, hindi niya gagamitin yung kanyang US passport at nag-apply siya ng G2 visa para hindi siya masilip. We're talking September 14, 2022. Na-revoke yung kanyang US passport October 11, 2022. Pinakita natin. Okay, tignan natin uli ang mahiwagang impormasyon. Okay? Para mapatunayan natin sa inyo kung si Marle ka, baka ni Marle ka na nagbuang-buang lang ba? Giatay na unsaman mo. Okay. Here we go again. Okay. Ang sabi dito ng letter ng US Embassy, an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965. Based on investigation. In Hawaii, sabi niya, in Hawaii, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo, born on, not pala August 6, sorry, nagkamali ako, August 10, 1963, in the Tacloban City, Leyte, Philippines. Sabi pa nga dito, in fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your US birth certificate by fraudulent means. Okay? Fraudulent. Ninakaw nga eh. Tapos, ito, listen to this. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa as visa, and on your US visa application, you admitted that in fact
your birthplace is in Tacloban, Leyte. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, U.S. passport number 566701788 is revoked pursuant to U.S. Constitution. Ipapaliwanag natin. At according to our source, wala talaga siyang balak i-let go. Kasi akala niya makakalusot siya. Nakita niyo yung date? Inimbestiga na siya. So, meaning, ang dahilan kung bakit na-revoke ang kanyang US citizenship, kasi na-checkmate siya. Nung nag-apply siya, noong September 14, 2022, ng G2 visa, na kung saan inamin niya, okay? Inamin niya, sabi ni LMM daw ay mag-reason out si Erich parang kinder. Inamin niya nga doon sa September 14 visa application, G2 category, mga palangga, na siya ay hindi si Erich Sylvester at hindi ipinanganak sa Hawaii. So, kaya naman, September, fast forward, the next month, dahil pinagtagni-tagni ng US Embassy, ng US government, base dun sa pinirmahan niyang September 14 na application na ikaw palang tarpulano ka, Erwin T. Tulfo, ay sinabi mo mismo, pinirmahan mo na ikaw ay pinanganak sa Leyte. Kaya minatch nila, mga palanggingging, aray ko. Okay? Okay. Minatch nila itong impormasyon na ito. Nakita ninyo, si Rafi Tulfo din tahimik sa loto, sabi niya. I think yung Rafi may issue din yan, but hindi pa natin nasalansan yung kanilang mga eksena. So malinaw na mga kababayan, tapos sinasabi nila, ito daw ang ginagawa ko to destroy you, Erwin. Uy, Erwin, kung gusto kita i-destroy, di ba, matagal na. Kaso lang, I thought, nung sabi ko nga, nung pinagtanggol pa nga kita noon, nasa DSW, DICA, pinagtanggol-tanggol pa kita noon palangga. I thought, para ka sa bagong Pilipinas. Tama naman, para ka sa bagong bangag na Pilipinas. Imagine mo to the last minute, ayaw mo i-let go ang US passport mo because ina-after mo ang benepisyo. Siyempre nga naman, kapag may US passport ka, you have the privilege to travel abroad. Like numbers of countries na hindi mo na kailangan mag-obtain ng visa to that country. Like when you go to Europe, when you go to Japan, China, or wherever. Yun pala yun, darling may Clementine. My gulay, sabi ni Payato Lab, next si Rafi and Ben Tulfo para diyan manalo. Sige, bigyan niyo ako mga puting as. Tulungan niyo ako. Hindi ko to kaya. Bigyan niyo ako ng information. Kasi, grabe, pwede siya magkaroon ng benepisyo sa Social Security. You know, ang pinakamababang benepisyo sa Social Security, kahit nga hindi ka nag-work, si Tita, yung kinakwento ko. Shout out, Tita Nora, I'll see you very soon. Kararating lang niya, 2017. Nag-file siya ng citizenship niya, recently lang. Pumipension siya ng $1,000. Yun pala, yung ayaw niya i-let go ni Erich Sylvester. Kasi kung may pension siya sa Social Security, I don't know, depende yan kung ilan ang nahulog mo sa pangalan si Erich Sylvester. Di ba? Pwedeng 2,000, 3,000. I don't know, dahil di pa naman ako nagpe-pension, mga palangga. Then, kung totoo, yung sinasabi niya na nag-ano siya sa Marine, sa Army, military, meron din pension yan. Ano pa yan? Non-taxable pa yung mga yan. Yun pala yun, darling. Kaya if you talk about the timeline, mga kababayan, nagsabi na si Bangag na i-appoint si Erwin eh. Tapos, nung hinihiring siya, di ba? Was it? Tignan ko lang yung date. Yung nag-inihearing siya sa commission on appointment, ini-interrogate siya. Okay? Di ba? Tignan natin to. Anong date ba to? We'll see. Here we go, darling. Okay. Okay. Sabi dito, okay. Tignan natin to. Anong date to? August 3, 2022, Secretary Tulfo leads oath-taking of new DSWD officials. O, hindi yan. Ayan yan sa balita, kahit ihanapin nyo. Then here we go. Ito. Okay. August 3 siya, di ba? Diyan,
Ba't ganito? Hindi yan ang article na hinahanap ko. Ba't ganyan? Okay? Here we go. Ito. Si Marcos Jr. Marcos Jr. to retain, bakit iba to? Marcos Jr. to retain Erwin Tulfo. Titingnan ko lang yung date. Okay? News, darling. Oh. Marcos Bangag, Jr. to retain, okay, Tulfo, okay, Erwin. Erwin na pamati ka dara. Okay, makinig ka lang. Here we go. To retain, okay, Tulfo. Nawala. News. Anong date yon? Ba't wala dito yung date? Nawala na. Anyway, di ba? Nagsalita dyan si Bangag. Mga kababayan, hindi ko makita yung article. Senior ko na yun ng bonggang-bongga. To retain Erwin Tulfo, pero walang date ito. Okay, here we go. Baka binura na nila. Nakita ko lang, baka binura yung article. My gulay. Okay? Okay. So ngayon, balikan natin. So 'di ba, gusto siyang i-retain ni Bangag, kaya nga siya ay inilagay, nag-assume siya ng posisyon sa Congress noong May 30 ng 2023. Right after nung na-revoke niya, May, October, June, July, August, September, October. October, June, ano ba yung date ko? October, November, December, January, February, March. 5 months after, kaya inilagay siya ni Tambaluslos diyan sa Congress. Umupo siya diyan sa ACT party list. Yung ACT party list is anti-crime, di ba? Ang kanilang nare-represent. Pero itong nagre-represent, itong representante ay kriminal. Nakita nyo? Kriminal, mga kababayan. So dito niyan makikita na talagang greedy ito si Erich Sylvester. Kung ang ginawa sana niya nung sinabi ni Bangag Jr. na May 22, i-appoint kita, dapat right there and then nag-renounce na siya ng kanyang US citizenship, then sinurrender niya na yung kanyang passport kasi ang system, mga hitad, nakikita niya na baka kasi hindi siya ma-confirm ng Congress, ng Commission on Appointment. And true enough, na-bypass yung kanyang appointment. Hindi nga siya na-appoint. See that? So meaning, mga kababayan, nung time na naghihiring diyan sa Congress, di ba, na dinidinig ang mga paliwanag ni Erich Sylvester, ay siya ay not Amerikano pa o may US naturalization and may US passport sa pangalang Erich Sylvester. But in reality, mula sa kaibuturan ng kanyang maitim na puso, ay hindi naman siya, never naman siya naging American, naturalized American. Kasi yung ginamit niyang birth certificate, yung ginamit niyang pangalan na Erich Sylvester, ay ninakaw lamang niya. Yun, naintindihan nyo. Now ngayon, ang drama-drama, ikaw Marlica, yung antipara mo, nakapangasawa ka ng mayamang afam. Alam mo, wish ko talaga yan. Sana Lord. Yeah. Pwede ba mag-asawa 2, 3? Mag-convert na lang ako ng reliyon. Anyway, kaya sila galit na galit kay palangga ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Malinaw ito, Erich Sylvester. Naging swapang ka kasi. Sobra ang ganid mo. At you know what? Hindi lang yun. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, hawak ko nga yung detalye ng kanyang, yung pinresenta niya sa Congress. Di ba? Gusto mo sabihin ko talaga kung sinong totoong nagbigay sa akin? Ha? Erich? Si Lisa Tanas. BFF ko yan eh. Yung mga tao ni Lisa Tanas, sila yung nagbigay sa akin ng information, bakling. Now, ito yung mga information.
At ang pinaka-importante ditong informasyon, di ba ito, layuan na lang natin. Nakikita nyo ba? Ayan o, hindi ko na yan. Ayan o. Tika. O, baka ano makita nyo, baka yung hubad na katotohanan. Ayan. Oo. Ayan. O. Ayan yan o, mga palangga. Ayan o, sinend sa akin ng bonggang-bongga. Yan, ganun lang natin kasi personal data sheet niya ito eh. So anyway, mga kababayan, nakakaloka ang sobrang, yes, Chito Garcia. Hindi ka maingay na naman ako, may nagising na naman. Number 1 pa naman siya sa fake survey, si Erich, sabi ni Palangga. So, ngayon mga kababayan, sobra ang pangloloko ng gobyerno nito. At take note, alam ito ni Bangag at ni Tambalos. So, kaya nga, dila puwet si Erich Sylvester. Kasi alam, ibig sabihin, accessory of the crime. Kaya dapat sa inyo dyan, may magkaso dito kay Erwin Tulfo sa kanyang mga ginawa dyan sa Pilipinas. Whatever, kayo ng mga abogado, hindi ko natrabaho. Natrabaho ko pa ba yan? Ako pa magagawa niyan? Tumulong naman kayo. Kaluoy man si Inday Marlica, gugurgurin na nga ako eh. Mas ako pa mag-isip niyan, wala na. Wala nang ganyan. Ngayon, temo, January 13, ang INC. Gugurgurin din nila. Mamaya tayo sa INC, isa yan sa mga topic natin. Ngayon, ating mga palangga, ating sinalansan ang mga bagay-bagay. Alright? Maraming nilabag si Erwin Tulfo sa batas ng Amerika at sa batas ng Pilipinas. Bakit kamo? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Alam natin, habang siya ay Amerikano, fake na Amerikano, okay? Tandaan nyo, peking Amerikano. Or fraud. Peke, fraud. Habang siya ay nag-e-enjoy ng benefits o ng pribilehiyo bilang US passport holder, nag-e-enjoy din siya ng sweldo sa DSWD. Hindi nga natin alam kung ilan ang nakamkam niya dyan sa mga AKAP-AX na yan. So niloko niya ang konstitusyon ng Pilipinas at ang Pilipino. Habang siya ay US citizen, peking US citizen, noong August 3, nung siya ay umupo, sumweldo siya at nakipag-connivance at ito ay nakipag-conspire at accessory sa krimeng ginawa ni Erich Sylvester, aka Erwin Tulfo, dyan sa Pilipinas, nilumalamon siya sa pera ng bayan, nag-i-enjoy siya sa mga perks, travel here, travel there sa ibang bansa. Samantalang siya ay peking Amerikano pa. Ulitin natin, August 11, 2022 lang po, ni-revoke ng US Embassy based on the document na pinakita natin. Samantalang si Erich Sylvester ay nag-enjoy na ng perks, ng benepisyo ng DSWD Secretary noong August 3. Anong sinasabi mo? Erwin Winong, na ako ay dakdak lang ng dakdak at walang naitutulong sa bayan. Congressman Marcoleta, shout out to you. May nagsabi sa'yo, pwede ba ikaw na ang mag-file ng kaso dito? I don't know. You guys, it's not my job anymore. Diba? Isuka dapat ipabalik kay Erwin Tulfo yung perang nakuha niya sa DSWD simula noong Agosto habang siya ay nagpa-function as DSW Secretary. Kasi during that time, kitang-kita pa, malinaw pa sa sikat ng araw na siya ay peking Amerikano until August 11, 2022 nang ni-revoke ng US government, ng US Embassy, ang kanyang pasaporting peke. Diba? So yun mga kababayan. So yan po mga kababayan, napanood nyo po ang istorya ang pagkatao ni Erwin Tulfo, aka Erich Sylvester Tulfo. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-comment lang po kayo at mag-share, like, at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.